Yon, dito tayo sa 1.5 hectares, Kuya Po ni Baysiha. Ayan, titingnan na natin sir itong 1.5. So, ito yung, magkano dati ito Kuya? 2.5 dati no? 1.5 to? Hindi, yung presyo niya noon. 2.5 oh. So, ayan, ito yung right of way. Pero road right of way ito ng barangay, tama? Barangay. So, ano to? Naka-registered road right of way. So, magiging farm to market road to. So, ito naman, palabas ng Rosales, palabas ng bayan. Ayan. Kuya? Oh, papuntang Kuya Po. Bayan ng Kuya Po. Ayan. So, mga 1 kilometer. Ito naman siguro almost 2 kilometer. So, tara puntahan natin sa loob para makita po ninyo. So, please like and share and subscribe sa aking channel. Lucha and Joel Lot Vlog. So, ito yung umpisa niya. Ito na yung umpisa ng lupa. Ito. Ito na pala yung umpisa ng lupa. So, hindi siya nakakuha dito sa may parang irigasyon ba to? Hindi kasama yan. Hindi kasama to. Basta ito lang no Kuya. Dito yung umpisa ng lupa tapos dito. Papasok. So, rice land. Ilang rice land to Kuya? 1 hectare? 1.5. Hindi yung rice land niya? Yung nabubukid? Isang hektarya yung nabubukid. Kasama ba yung kawayan? Hindi naman. Kasali yung kawayan. Ayan. Kawayan na yan, kasama lahat. Kasama lahat yung kawayan. Ayan, pag ganun po siya. So dito yung talaga yung daan niya. So hanggang doon naman sa dulo. Hanggang sa may duhat yun. Sa may duhat. Tapos puntahan natin. Kaya yung mangga kasali naman hindi. Hindi. Hindi kasali yung mangga. So nakadikit siya sa irigasyon doon. Nakadikit siya sa irigasyon doon. Tingnan natin mamaya. Paliparan ko lang ng drone para at least mapuntahan ko na. Doon na lang ako mag-end ng aking video. So, 1.5 hectares, pangalan ba ito ng sa title yung may-ari, Kuya? Pangalan niya o hindi pa? So, iklaro namin, tawagan namin kasi hindi alam ni Kuya kung nakapangalan. So, ikaw alam mo kung nakapangalan sa kanya, hindi rin. So, tawagan natin or kung ano yung gagawin natin para ano. Siyempre, nadaanan na kasi namin, maganda tong property, 1.5. So, awag tikas na raop. So, hindi siya sabog. Parang inano talaga. Tanim. So hanggang dyan sa may duhat. So dito may bahay na oh. So yung kawayan kasali ulit nyo. So yung mangga hindi kasali. So hanggang dito lang. Doon siguro malapad doon siguro Uncle. Kasi marami kasing mga kawayan eh. Hindi makita. So 1.5 hanggang dito. So mahaba din tong frontage nito. Ayan. So padiretso siyang ganon Kuya. Basta parang ito yung boundary niya. Itong mga kawayan na yan. Acacia. May isa siyang mangga. Hindi naman native. So ayan, pag ganun po siya. So nasa around nasa 50 or 60 meters frontage more or less. Itong frontage niya. So, paliparan ko lang ng drone tapos pupunta kami doon sa dulo para makita na natin yun. Parang back to back road pala to no, pag magko-culvert doon. So, back to back road pag nag-culvert. So, ayun. Doon ako mag-i-end. Abangan nyo po. So, ayun. Dito na tayo sa likod. Ito ng property. Ayan. Ito yung start ng property. So, nakabakod naman. So, walang problema. Kasi yan PNR yan. So, walang papel yan. So, ito yung binebenta yung start niya. Pwede kang maglagay ng culvert mo rin dito actually para maging back to back road yung property mo. So ayan, kasali ang lahat, mga kawayan, acacia. So napakaraming puno. At wala siyang mangga. So ito, palabas kasi ito ng highway, napakalapit lang. So para mas i-video na rin lang natin hanggang dun sa highway para pumakita ninyo na napakalapit lang ng highway nito. So, mayroon ng kuryente rito. So, wala ka nang magiging problema. So, wifi na lang. Ang wala dito, no, Uncle? Yung wifi na lang. Pero ewan ko kung meron doon sa kabila. Ay, meron pala. Meron doon sa kabila. Hindi ko na video. Sorry. Palabas na kasi tayo. So, hanggang dito lang yung property. Yung frontage niya, ito naman. So, kasi yung iba dyan is, iba na yung may-ari dyan. Yung rice land na yan. Pero ewan ko kung sa kanila yan. Hindi yan no, Uncle. Hindi na yung rice land no. Hanggang dyan lang no. Ito lang hanggang dito. Sa part na to. Tapos pag ganun siya. Paikot. So parang paikot itong property. Napakaganda nitong property na ito.
So ayun, ito po ay 1.5 hectares or 15,000 square meter, 2.5 million. So yung price negotiable naman, pero syempre kausapin natin yung seller kung sa capital gain tax ay sagot niya. Ayun, muli, ito ang yung lingkod, Agent Joel. God bless you. Ay, isa nga pala, tingnan nyo pala yung daan para makita ninyo yung kung gaano siya kalayo dun sa highway. Napakalapit lang, napaanoan ko ng drone eh. Wala pa yata itong baka wala pang 1 kilometro to, no? Bakit itulong na ako? Oh, yan yung ano nyo, yun sa kawayan, hanggang dyan lang yung boundary ng lupa. Kasi may rice land dito sa likod, hindi ata kasali yan. So yung mga kahoy, kasali daw po yan. Ayan. Kasi yan po yung apat ng dulo eh. Pero mamarkahan ko na lang po sa drone, sa aerial view. Ayan. So ito yung palabas ng property. Ayan. Napakalapit lang sa National Highway Nueva Ecija, Pangasinan Road. Ayan, napakalapit. Doon kasi tayo dumaan kanina, galing tayo Rosales. Ngayon naman lumabas tayo papuntang highway. So may kunting rough road pa. Kunti na lang ata to, kunting-kunti na lang. Ayan, maliit lang. Ayan, maliit lang tong rough road niya. Tapos rough road din yata yun ng so ayan, malapit from National Road, wala pang 1 kilometro. Napakalapit lang, o sabihin mo na 1 kilometro, pero wala naman, wala, mga kwan lang to, mga nasa 600 to 700 siguro pababa, 700 meters pababa. Ayan na kasi, ayan na siya, ayan na yung highway. Ayan, pakalapit. Ayun yata yung binibentang ko na lupa din. Oh, binibenta rin yan. Yan, yung natabunan na yan. Yung... oh, binibenta yan. Mataas lang yung presyo, hindi ko matandaan kung magkano eh. Nakalimutan ko, pero na-vlog ko yan. Pina-vlog sa amin yan eh. So ayan, ito, National Highway na siya. Ayan. So yun yung papunta ng Quiapo Bayan, Gimba. Ayan, Gimba, Cabanatuan, yan, mga papuntang Tarlac. Ayan, yung papunta. Yan, dito sa part na ito. So dito naman pabalik tayo ng papuntang Rosales naman to. So ayun, ito po ang inyong lingkod, Agent Joel. God bless you all.